Muli po, binabati ko po ang lahat ng isang magandang umaga. Good morning po mga kapatid. Good morning po sa atin pong mga panauhin, sa atin pong mga manonood sa YouTube at ganun din po sa atin pong mga kapatiran at bisita na nasa ibaba. Bago po tayo magpatuloy sa pakikinig ng salita po ng Panginoon sa umagang ito, muli po ay tayo po ay manalangin. Aming dakilang Diyos, sa umagang ito ay nawa ang aming mga papuri at mga pagsamba, ang aming mga awitan, ay naging mabangong samyo sa inyong harapan. Nawa ang mga naghandog ng mga puso na ito ay puro dalisay at matuwid sa inyong harapan. Nawa ang lahat ng ito ay naging katanggap-tanggap para po sa inyo at nalugod kayo, Panginoon, sa aming mga handog. Ngayon naman ay kayo, Panginoong Diyos, ang siyang kumilos sa aming kalagitnaan. Kayo naman, Panginoon, ang siyang mangusap sa amin sa oras na ito sa pamamagitan ng inyong mga salita at ng inyong mensahe. Patuloy, Panginoong Diyos, na kayo ang siyang manguna at kumilos sa aming kalagitnaan upang maunawa ang mabuti ng bawat isa ang mga aral at mga mahalagang bagay na tatalakayin sa umagang ito. Nawa ito po ay maging karagdagan sa amin pong mga espiritual na pamumuhay at magdagdag sa amin pong katatagan bilang mga Kristiyano. Nawa gamitin niyo po ako bilang inyong tagapagsalita at maipahayag ang inyong kalwalatian at ang inyong kapurihan sa oras na ito. Kayo lamang ang siya naming niluluwalhati at itinataas. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Purihin po natin ang Panginoon minsan pa. Ngayon po, sa umagang ito, akin pong ipagpapatuloy nga po yung napakagandang tema na tinalakay po nung nakaraan ng atin pong senior pastor. Ukol po sa katatagan, o sa pagpupursigi, ukol po sa buhay po natin bilang mga mananampalataya. Hindi na po nakakagulat pero sa isang banda ay nakakapagod na para bang araw-araw na lang ay meron po tayong kinakaharap na panibagong problema. Panibagong alalahanin na atin pong nadarama, no? Panibagong kabigatan o kalumbayan na dumarating sa atin pong buhay, ating nagiging pasanin ang lahat ng ito. Habang tayo ay patuloy na naghihirap at nagpupursige pa rin na harapin ang atin pong mga responsibilidad sa araw-araw na buhay natin dito. Mabuti na nga lamang ang salita po ng Diyos, ang kanyang pinahayag na mabuting aral para po sa atin ang siyang naghahanda sa atin. No? Tayo ay nakakapag-aral, nakakapag-bulay-bulay sa mga panahon na payapa at tahimik para tayo naman din po ay makapaghanda pag dumating na po ang araw ng pangamba o panganib. Upang tayo po ay matuto at hindi po tayo magulumihanan. No? Tayo po ay tinatawag ng Diyos na manatiling tapat sa kabila ng napakaraming kahirapan at pagsubok. At dapat natin itong gawin ng may katatagan at ng may buong pananampalataya. Naranasan niyo na po ba ang sumuko kahit minsan? Maring sa kahit anong malaki o kahit maliit na bagay. No? Minsan kahit sa mga plano o layunin po natin, minsan nga sa pagpaplano pa lang, iniisip mo pa lang na magandang gawin ang bagay na ito. Tapos darating agad yung kaisipan na pero wag na lang pala. No? Kasi ganito pa, ganyan pa, ang dami pang problema, ang dami pang gagawin. No? Sa iba't ibang larangan ng buhay ay nakakaranas tayo ng ganitong kaisipan o karamdaman, yung pagsuko o paghinto. No? Dito sa buhay sa mundo, napakaraming dahilan parang ang tao ay sumuko at huminto sa kanyang mga ginagawa. No? Maring ito'y dahil mahirap, dahil ito ay masakit, marahil ito'y nakakapagod o masyado ng malaki ang hinihiling galing sa kanya. Sa mundo, marami na po ang sumuko. Sumuko sa kanilang mga career, sumuko sa kanilang mga negosyo. Ang iba sa sanlibutan, sinusukuan kahit ang kanilang relasyong mag-asawa, ang iba naman kahit ang kanilang mga anak. Sa pinakamadala at pinakamatindi at pinakamasahol, ang iba ay sumusuko mismo sa kanilang buhay. No? They feel or they think that life is not worth living anymore. Maybe some of them were unprepared, others were unmotivated, or sometimes they are just unable. Talagang hindi na nila kinakaya. Maraming mga bagay ang marahil nagpapasuko sa maraming tao.
At ang Kristiyano ay hindi po immune sa mga bagay na ito. Hindi po tayo immune, hindi po tayo, tayo po ay tinatablan pa rin ng mga bagay na ito, ng mga emosyon at mga sirkumstansya na pangkaraniwan dito sa mundo. Pero naniniwala po tayo na bilang mga tunay na tagasunod ng ating Panginoong Hesukristo, meron tayong lamang na hindi po talaga masukat o lubusang mabilang. Ang laki po ng atin pong kalamangan sa buhay na ito. Marahil ang pagsuko ay isa sa mga pagpipilian mong bagay sa pisikal na mundo. Sa larangang espiritual, ano po ba ang ibig sabihin ng pagsuko? Ibig bang sabihin nito ay ang pagtalikod sa Diyos at sa magandang balita? Ang ibig bang sabihin nito ay ang pagbabalik sa iyong dating buhay at mga pamamaraan? Ang pagkalimot sa pananampalataya at ang lahat ng kahulugan nito? Kaya't malaking bagay po at it is of great consequence if a person would give up spiritually. No? So bakit kung ganoon may mga Christians na sumuko na? No? Pinapahiwatig lang na meron po silang mababaw na kaunawaan at isang mababaw po na pananampalataya. Hindi na nila nalalaman ang kanilang ginagawa, ni naiintindihan saan sila papunta. They do not know or do not care what will happen to them. And for some, it is a sad reality for turning away from the faith. Tayo na nandito, hindi po tayo dapat mabilis na sumuko. Pinahayag ng Biblia ang katotohanan, kaya't dapat po tayong maging handa at maging motivated, no? Habang tayo po ay nagpapatuloy sa buhay natin bilang mga Kristiyano. Kaya po ang mensahe po natin ngayon, pamagat po nito ay called to persevere. No? Mga kapatid, ang salita ng Diyos ay maliwanag sa bagay na ito. Pinapanawagan tayo na tayo po ay magkaroon ng matibay at malalim na ugat na pananampalataya sa atin pong buhay bilang mga Kristiyano, upang ang atin pong pananampalataya ding ito ay hindi po mawalan ng kabuluhan. Ano po ang sinasabi ng salita ng Diyos ukol sa bagay na ito? Number 1, we face such great adversity. No? Ito po ay naprobahan na time and time again by experiences of many people, by the experiences of godly men and women. No? Pero kailangan pa rin po nating paalalahanan higit sa lahat ang ating sarili. No? That being a Christian does not automatically mean life becomes easy. No? To the point that we can become complacent or careless. Hindi po dapat. Kailangan nating laging ipaalala ito. No? Sasabihin ng ilan na masyado namang negatibo ang ganyang pananaw. No? We could also say that it is the more realistic view of life. No? Ang pananatili sa realidad ng buhay ay ang pagtanggap na maraming bagay sa buhay din po natin ay hindi po talaga kaaya-aya o kaakit-akit. At yun nga po ang pinapahayag ng Biblia. No? Salamat sa Diyos, salamat sa Kanyang salita na hindi ito inililihim o itinatago sa atin. No? Remember the truth of God's Word concerning this great adversity, itong malaking kalaban, kaaway o kahirapan na atin pong hinaharap. No? Una, letter A is this world and its curse. No? Ang buong sanlibutan ito ay naratay na napailalim sa napakatinding sumpa ng ang tao ay magkasala laban po sa Diyos. No? Ang buong mundo at ang lahat ng nakapaloob po dito ay tinawag na mabuti ng Diyos nang siyang unang likhain niya. No? But a single act of disobedience ruined the good creation of God. No? And ultimately, everything was corrupted. Lahat ng aspeto ng buhay dito sa lupa, lahat ng bagay dito sa mundo ay unti-unti pong nabago. At hindi man po totally nawasak, pero ito ay nakorrupt. Ito po ay nasira. No? Unang-una sa lahat ng nagsuffer ay ang relasyon ng tao sa Diyos. Because sin cuts us off from our relationship from God. At yun po ang nangyari nang magkasala ang tao. Sinira din ito ang relasyon ng tao sa kanyang kapwa.
no? Ang unang ginawa ng tao, bago po nagpataya ng tao, no? Bago dumating 'yon, ano, nangyari po 'yon sa yung sa sumunod na henerasyon, ano, nang patayin ng ang tao ang kanyang kapatid. Pero bago 'yon, ang nangyari ay nagsisihan muna, no? Nagturuan, nagbintangan, imbes na aminin o harapin ang sariling kagagawan, no? Nasira po ang relasyon natin sa kapwa at ganoon din po na sinumpa din po ang mundong atin pong kinalalagyan. The only saving grace is literally the grace of God. Kung bakit tayo ngayon ay may kakayahan, may karapatan makalapit muli sa Diyos ay dahil lamang po sa Kanyang kagandahang loob sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. We have access to that saving relationship with God. But the world, this world remains in its fallen state. Ito pa rin po yung mundong ito na sinumpa, no? Those who have placed their faith in Jesus have become born again in the Spirit and is being and continually being transformed. Pero yung mundo, ganyan na po yan, no? Kaya nga po ang pangako at ang pag-asa ay darating ang araw na lahat ng ito ay papalitan ng Diyos ng pawang mas mabuti, ng mas maganda. Actually, ang ipapalit niya po dito, hindi lang maganda kundi perfect po. Pero hanggat wala pa po ang panahon na iyon, tayo po ay naninirahan sa isang mundong sira, no? Basically, no? We have to deal with the conditions of this sinful world where lawlessness and godlessness still plague the land, no? Niligtas ng Diyos ang ating espiritu, ang ating kaluluwa, pero ang ating pisikal na buhay at katawan ay talaga pong makakaranas po ng kahirapan dito, no? Because it shows the seriousness of sin, the destructiveness of sin, no? And this world is full of sinful people, no? Kaya sa ilalim ng sumpa ng mundong ito, tayo man ay kasali, kabahagi pa rin ng hirap, ng sakit, ng mga iba't ibang natural disasters, ng mga injustices, ng mga falsehoods, at ng lahat ng iba pa, no? Kaya nga, salamat na lang hindi tayo para dito sa mundo lamang ito. Ang magandang salamin, pagka atin pong tinutukoy, tinatalakay ang mga bagay na ito, ang isinulat po ni Apostol Pablo, medyo mahaba po, sa aklat po ng Roma, Kabanata 8, 18 hanggang 22. No? Kung gusto niyo pong malaman, makita ng maliwanag, ano ang ibig sabihin ng sumpang ito, dito niyo po yan makikita. Basahin po natin, Sabi po, nahayag mula sa langit ang puot ng Diyos laban sa lahat ng kalapastanganan at kasamaan ng mga taong dahil mismo sa kanilang kasamaan ay hinahadlangan ang katotohanan. Sapagkat ang maaaring malaman tungkol sa Diyos ay maliwanag dahil iyon ay ipinapahayag sa kanila ng Diyos. Mula pa nang likain ng Diyos ang sanlibutan, ang kanyang likas na hindi nakikita, ang kanyang kapangyarihang walang hanggan, at ang kanyang pagka-Diyos ay maliwanag na inihahayag ng kanyang mga ginawa. Kaya't wala na silang maidadahilan pa. Kahit na alam nilang may Diyos, siya'y hindi nila pinarangalan bilang Diyos, ni pinasalamatan man lang. Sa halip, naghaka-haka sila ng mga bagay na walang kabuluhan, kaya't nagdilim ang hangal nilang pag-iisip. Sila ay nagmamarunong, ngunit lumitaw na sila ay mga hangal. Tinalikuran nila ang kalwalatian ng Diyos na walang kamatayan at ang sinamba nila ay mga larawan ng mga taong may kamatayan, ng mga ibon, ng mga hayop na may 4 na paa at ng mga hayop na gumagapang. Kaya't hinayaan na sila ng Diyos sa kanilang maruruming pagnanasa hanggang sa hindi na nila mapigil ang paggawa ng kahalayan sa isa't isa. Ang katotohanan tungkol sa Diyos ay tinalikuran at pinalitan nila ng kasinungalingan. Sinamba nila at pinaglingkuran ang mga nilikha sa halip na ang lumikha na siyang dapat papurihan magpakailanman. Amen. Dahil dito ay hinayaan sila ng Diyos sa mahahalay na pagnanasa. Ayaw nang makipagtalik ng babae sa lalaki at sa halip ay sa kapwa babae sila nakikipag-ugnayan. Ganoon din ang mga lalaki. Ayaw na nilang makipagtalik sa mga babae at sa kanilang kapwa lalaki sila nahuhumaling. Ginagawa nila ang mga kasuklam-suklam na bagay, kaya't sila ay paparusahan ng nararapat sa kanilang
masasamang gawa. Dahil ayaw nilang kilalanin ang Diyos, hinayaan sila ng Diyos sa masasamang pag-iisip at sa mga gawaing kasuklam-suklam. Naging alipin sila ng lahat ng uri ng kasamaan, kabuktutan, kasakiman, masasamang isip, pagkainggit, pagpatay, pagtatalo, pandaraya at masasamang hangarin. Sila'y naging mahihilig sa tsismis, mapanirang puri, nasusuklam sa Diyos, walang pakundangan, mapagmataas, mayayabang, mapagkata ng kasamaan at suwail sa magulang. Sila'y naging mga hangal, mga taksil, mga walang puso at di marunong lumingap sa kapwa. Nalalaman nila ang utos ng Diyos na dapat mamatay ang mga gumagawa nito. Ngunit patuloy sila sa paggawa nito at natutuwa pang makita na ang iba ay gumagawa rin ng ganoon. No? Isa lang po itong bahagi sa napakahabang kapahayagan po ng Biblia. Pero kapag dumarating po sa punto ng iyong buhay, ikaw, mananampalataya, ay nahihirapan at nabibigatan. Bakit ba ganito? Bakit ba ako nagkakaganyan? Bakit ito ang nararamdaman ko? Ito ang magbibigay ng sulyap, ng paliwanag kung bakit ganyan ang nararamdaman mo. Yan ang mundong atin pong kinalalagyan, ginagalawan, kinabubuhayan sa araw-araw. Tandaan mo, diyan ka rin ang galing ng minsan sa dati mong buhay. Salamat at inilayo at inalis ka ng Diyos, isinalba ka ng Diyos, niligtas ka po niya. At kaya ka napalayo. But this world, as long as this world exists, yan po ang iyong haharapin. No? Kaya nga marami pong marami pong mga nakatali parang mga karugtong na mga aral po, mga prinsipyo galing po dito, no. Kaya pag nagtatanong ka rin po bakit ba mahirap bakit nga ba mahirap dalhin ang mabuting balita sa maraming tao? Ayan din po ang dahilan. No? Lalo yan, kahit yung huling talata po, nalalaman nila ang utos ng Diyos na dapat mamatay ang mga gumagawa nito. Ngunit patuloy sila sa paggawa at natutuwa pang makita na ang iba ay gumagawa rin ng ganoon. Bakit ang hirap mag-share? Bakit parang ang hirap dalhin ng mabuting balita? Well, it's no surprise. Katunayan nga, alam naman po natin na liban ang Diyos ang kumilos sa puso ng tao, ire-reject po talaga ng tao ang anumang bagay na galing po sa Diyos. We face adversity because of this. No? Kaya mahirap po talaga. Mahirap po talaga. Yan po ay pangkaraniwan sa lahat ng tao, kung tutuusin. Whether you are a believer or not. No? Pero tunghayan po natin yung sumunod, letter B, is the hardships of the Christian. No? Pinapahayag ng salita ng Diyos ang lahat ng uri ng kahirapan na dapat po nating asahan. No? Asahan, no? Hindi lamang po hindi na nga po choice kung baka pwede naman makaiwas. Hindi . Sa isang banda, ang kapahayagan ng salita ay nagpapahiwatig na tayo po'y maghanda dahil ito talagang mga bagay na ito ay darating. Sabi po ni Apostol Pedro sa unang Pedro Kabanata 4:12, mga minamahal, wag na kayong magtaka sa mabibigat na pagsubok na iyong dinaranas na parabang ito'y di pangkaraniwan. No? Sabi niya, wag na kayong magtaka ni magulat pa. No? Na parabang ito'y naiiba o kagulat-gulat pa rin sa atin. No? The Bible tells us to expect all kinds of trouble and difficulty and even suffering. No? Lahat ng ito ay bahagi ng pagiging Kristiyano. No? The hardships of the Christian are double in nature. Kasi nga, kailangan mo nang magtiis sa mundo na pangkaraniwan sa lahat ng tao. Kailangan mo ring tiisin ang mga bagay na darating sa buhay mo dahil sa pamumuhay mo bilang mga mananampalataya. No? Dagdag pa po niya sa sumunod na mga talata 13-14, sa halip magala kayo sa inyong pakikibahagi sa mga paghihirap ni Kristo upang maging lubos ang inyong kagalakan kapag nahayag na ang kanyang kadakilaan. Mapalad kayo kung kayo'y kinukutya dahil kay Kristo sapagkat sumasa inyo ang espiritu ng kalwalatian, ang espiritu ng Diyos. No? Rejoice, even more so na nakapagtataka kung una mong maririnig,
Pero para po sa mga mananampalataya, hindi na po ito bago sa atin. Ang kagalakan na makibahagi sa paghihirap ng ating Panginoong Hesukristo ay masasabi po nating isa sa mga pinakamatataas na karangalan sa buhay po natin. No? For the Christian to share in the difficulties of our Savior is an honor. At yun po yung pahiwatig ng puso ni Apostol Pedro sa bahagi pong ito. No? Dahil nga po sa atin din pong pagtitiis, napapahayag at naipapakita at nararanasan po natin na sumasa atin ang Espiritu ng Diyos. No? Pero may paalala po siya sa sumunod na bahagi, verse 15 to 16, ang sabi naman po niya, huwag nawang mangyaring maparusahan ang sino man sa inyo dahil siya'y mamamatay tao, magnanakaw, salarin o pakialamero. Ngunit kung kayo'y magdusa dahil sa pagiging Kristiyano, huwag ninyong ikahiya ito. Sa halip, magpasalamat kayo sa Diyos sapagkat taglay ninyo ang pangalan ni Kristo. So you have to also be careful, we have to also be mindful na we can evaluate, we can look more clearly, pag may dumarating pong hirap, ano po ba ang hirap na ito? No? Ano po ba ang dahilan ng mga kahirapang dumarating? Ito ba'y pangkaraniwan sa tao? That's fine. Normal po yun sa buhay na ito. Normal po yun sa lahat ng tao. Ito ba'y dumarating dahil sa pagiging mananampalataya mo? Yun yung tinutukoy dito ni Apostol Pedro. Pero kung ikaw ay naghihirap dahil gawa ng iyong kasalanan o pagsuway o hindi pagsunod sa Diyos o sa kanyang kalooban, labas na po yun dito sa usaping ito. No? Naalala ko nga po yung nababanggit po ng ating senior pastor po, paano kang mahihirapan sa ganitong kalagayan kung hindi ka naman talaga sumusunod sa Panginoon. No? Yun po yung paalala. No? Mahihirapan ka po, mararanasan mo po ang hirap ng pagiging Kristiyano kung namumuhay ka po bilang Kristiyano. Pero kung hindi ka po namumuhay bilang mananampalataya ng Panginoon, hindi ka po makakatikim ng mga hirap na ito. No? It is a consequence of our faith in Christ, not because of sinful living. Huwag po nating pagpapalit o alam mo yun, huwag tayong malito sa magkaibang bagay na ito. No? Kaya't kung meron mang nangangako na ang buhay ng Kristiyano ay wala pong problema, no? Yun talaga yung mismong term, wala pong problema, siya po ay isang sinungaling at nagtuturo po siya ng kasinungalingan. No? Tandaan, kahit si Jesus ay sinabi na ang katotohanan ito. Sabi niya sa John 16:33, sinabi ko ito sa inyo upang kayo'y magkaroon ng kapayapaan sa pakikipag-isa sa akin. Magdaranas kayo ng kapighatian sa mundong ito. Ngunit tibayan ninyo ang inyong loob. Napagtagumpayan ko na ang sanlibutan. No? Yun po ang pangalawang bahagi. At pangatlo, letter C, related po sa letter B, being called to godly living. No? Ang calling sa kontekstong ito, ang tinatawag po o ginagamit po sa konteksto ng pamantayan. No, the standard by which we live our life. No? Ano ba ang pagkakatawag sa atin ng Diyos kumpara sa dati nating buhay? Sa dati po nating buhay, ang pamantayang sinusundan natin ay whoever, wherever, and whenever. No? Usually ay sanlibutan or sa ating sarili, pero bahagi din ng sanlibutan po yun. Kung saan ang kasalanan ay normal, ang kasamaan ay parang pangkaraniwan lamang sa lahat ng ating ginagawa. No? Ang pinakamataas na pamantayan natin ay kung ano ang iniisip lamang din natin. Tayo ang nagdidikta kung ito ba ay mabuti o masama. Kaya't ang bawat isa ay namuhay pansarili. No? Each of us went our own separate way. May kanya-kanya tayong pamantayan sa ating sariling buhay. No? Pero ang buhay ng mananampalataya ay hindi po madali. Dahil kapag ka tumanggap ka na po ng biyaya ng Panginoon, tinatawag ka na sa mas mataas na panawagan. A higher calling than your old life or your old self. Hindi na tayo sumusunod sa sariling pamantayan natin o sa pamantayan ng sanlibutan, kundi sinusunod na po natin ang pamantayan ng Panginoon. No? At siya lamang naman talaga ang may karapatan at may kapangyarihan na magdikta
kung ano ang mga bagay na mabuti at masama. God does not just define good, God is good. God does not just define truth, God is truth. No, sa Kanya po lahat nagmumula ang mga bagay na ito. Sabi po ni Apostol Pablo sa unang Korinto kabanata 6, 9-11. Sabi niya, hindi ba ninyo alam na ang mga makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos? Huwag ninyong dayain ang inyong sarili. Ang mga nakikiapid, sumasamba sa Diyos-Diyosan, nangangalunya, nakikipagtalik sa kapwa lalaki o kapwa babae, nagnanakaw, sakim, naglalasing, nanlalait ng kapwa o nandaraya ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Ganyan ang ilan sa inyo noon. Subalit kayo'y pinatawad na sa inyong mga kasalanan at ginawa na kayong banal ng Diyos. Pinawalang sala na rin kayo sa pangalan ng Panginoong Hesukristo at sa pamamagitan ng Espiritu ng ating Diyos. Inihayag ng Diyos ang katotohanan sa atin upang tayo po ay makapamuhay ng nararapat ayon po sa kanyang layunin at kalooban. Sabi din po sa Efeso, kabanata 4, 1-3. Kaya't ako na isang bilanggo dahil sa Panginoon ay nakikiusap sa inyo na mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. Kayo'y maging mapagpakumbaba, mahinahon at matyaga. Magmahalan kayo at magpasensya sa isa't isa. Sikapin ninyong mapanatili ang pagkakaisa na kaloob ng Espiritu sa pamamagitan ng kapayapaang nagbubuklod sa inyo. No? Ang pagiging mananampalataya implies a different outlook, a different lifestyle, a different person. No? Madalas binabansagan ng mundo ang mga Kristiyano na parang ang tingin daw natin sa ating sarili ay mas nakakataas o mas nakakabuti kaysa sa iba. Well, hindi po tayo ang nagsasabi po nun. Hindi po tayo ang nagkiklaim din po nun. Hindi po dapat tayo ang nagyayabang po nun. It's just that hindi po matiis pansinin ng mundo ang anumang bagay na nakahihigit o naiiba sa kanya. No? Gaya nga ng binasa natin kanina pa sa Aklat ng Roma, di ba? Nabanggit ko na natutuwa pa nga sila na gawin ng iba ang ginagawa din nila kasi ganun po sa mundo eh. Kaya nagtataka sila, nangangati sila, na alam mo yun, na naiilang sila kapag nakikita nila ang ibang mga tao ay hindi tumutulad sa kanila at nag-iiba ng landas. Walang kinalaman kung mabuti ba o masama ang ginagawa mo, oras na ikaw ay naiba sa lipad ng mundong ito, ikaw ang lalabas na masama. That's how the world works today. No? Kaya nga, being called to godly living is a challenge. No? Kasi sumusunod tayo sa Panginoon, pero lahat ng mga taong nasa paligid mo magre-react na, ba't mo ginagawa yun? Ba't ginagawa mo yan? Bakit ganyan kayo? No? Ano ba, ba't ang lungkot ninyo? Bakit galit kayo sa masaya? No? Ayaw nyo ng masaya. Gusto nyo lagi malungkot. Yan ang mga iilan lamang na mga mabababaw na kanilang mga bansag o obserbasyon laban po sa mga mananampalataya. No? Kung bakit ang iba namang mga mananampalataya sa kanilang kahinaan ay nalilito at naliligaw. No? Kung bakit nagugulo ang buhay po nila. No? Being called to godly living is not easy. Kasi tayo man ay patuloy na binabago ng Diyos. Kasi hindi tayo nasanay sa ganitong uri ng pamumuhay sa nakaraan. No? Iba na po ang buhay dapat natin sa kasalukuyan. Sabi po ng unang Pedro, kabanata 1, 14-15, bilang masunuring mga anak, huwag kayong umayon sa masasamang pagnanasa tulad ng ginagawa ninyo noong kayo'y wala pang tunay na pagkaunawa. Dahil ang Diyos na pumili sa inyo ay banal, dapat din kayong magpakabanal sa lahat ng inyong ginagawa. No? Kaya po, ito ang kahirapan. Bakit kailangan pong magtiis? Bakit po kailangan ng katyagaan? Dahil ito po ay hinaharap po natin. Hindi ko po mga masabing araw-araw kundi mayat-maya. No? Mayat-maya po yan. Wala pong tigil, wala pong humpay. Mararanasan mo po ang mga kahirapang ito
hanggat ikaw ay narito sa mundo. No? These things remind us that the Christian life is not easy. No? On the contrary, some would find it to be very difficult. That's why we have to endure and persevere. No? Ang kaalaman ng mga bagay na ito ay kahandaan para po sa pakikibaka na atin pong hinaharap. Kailangan nating paghandaan ang mga bagay na ito. Kaya natin to pinapahayag, kaya natin to pinag-aaralan, kaya natin to laging pinapaalala sa ating mga sarili para tayo po hindi manghina at manglupaypay. No? Number 2, that's why we must be able to persevere. No? Persevere or perseverance defined in the dictionary means to continue despite difficulties, opposition, or discouragement. Kaya itong salitang ito, kasama ng endurance, kasama po ng patience, ay mga salitang dapat po malapit sa puso ng bawat Kristiyano. Dapat mong mahalin ang mga salitang ito at ang ibig sabihin nila dahil magiging kagamit-gamit ito sa iyong buhay bilang mananampalataya. Hindi ko alam paano ka po magsusurvive kung wala ka po ng mga bagay na ito. No? Hindi ko alam paano ka tatagal sa buhay mo if you do not have any of these things. No? So, all of these are useful and of benefit to our life. No? So, how should we persevere? Paano tayo magtsatsaga at magtitiis upang tayo po ay manatili at magtagumpay sa hinaharap? Letter A, we must stand firm in the truth. No? Ito po ang pangunahin sa atin pong buhay o ito po ang naging pangunahin sa atin pong panibagong buhay bilang mga mananampalataya kay Kristo. Nagsimula ang lahat nang marinig po natin ang katotohanan ng salita ng Diyos. Ng katotohanan tungkol sa Diyos, ang katotohanan ni Hesukristo, ang katotohanan ng kanyang ebanghelyo, ng kanyang salita. At ang katotohanan ang magsisilbing angkla or anchor natin. And what is the purpose of an anchor? No? Usually used sa mga barko, sa mga ship, is so that the ship would stay in place no matter how strong the winds or the waves, no matter how bad the storms may be. Pag maganda po ang pagkaka-anchor po ng barko, hindi po yan gagalaw masyado. Hindi po yan malalayo kung saan po siya huminto. No? It is unchanging no matter what circumstance. No? Tayong mga nagtiwala kay Kristo at sumampalataya sa Kanya na tumanggap ng katotohanan, meron po tayong responsibilidad ngayon na manatili sa katotohanan ito. No? Manatili na lamang po, yun na lamang po ang kailangan nga po nating gawin. But it is a big responsibility. No? Kung nais mong maging matibay sa iyong pananampalataya, kailangan mong isapuso talaga ang katotohanan ng salita ng Diyos. Sabi po sa 2 Timoteo, Kabanata 2, 15-18, sikapin mong maging kalugod-lugod sa paningin ng Diyos, isang manggagawang walang dapat ikahiya, at tapat na nagtuturo ng katotohanan. Iwasan mo ang mga usapang malalaswa at walang kabuluhan, sabagat ang mga iyan ang nagiging dahilan ng pagtalikod ng mga tao sa Diyos. Ang mga katuruan nila ay parang kanser na kumakalat sa katawan. Kabilang sa mga taong ito ay sina Himeneo at Pileto. Lumihis sila sa katotohanan at ginugulo nila ang pananampalataya ng iba sa pamamagitan ng pagtuturo na ang muling pagkabuhay ay naganap na. No? Those who have received the truth should be able to handle the truth in a right manner, sa tamang paraan. No? Those who do not stand in the truth destroy not only themselves. Sisirain mo hindi lang ang sarili mo, kundi mandadamay ka pa ng iba, gaya ng nabanggit sa atin pong binasa. No? Kasi yun lamang po ang atin pong sandigan, yung katotohanan. And remember, sa mundong napakasama, the truth, this truth is always being challenged. Panahon pa lamang ng mga apostol ay sinusubukan na pong pabagsakin o wasakin ito ng kaaway. No? Nandyan po ang liham ni Apostol Pablo sa mga taga-Galacia kung saan ano ang sabi po niya.
Anong nakagayuma sa inyo? Na nagsimula kayo sa Espiritu, ngayon, tatapusin nyo ba ang buhay nyo sa pamamagitan ng laman? Bakit po? The context of Galatians is that there are those false teachers in the church. Wala po sila sa labas, nandun na po sila sa loob. Inside the church, teaching na, ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng mabubuting gawa, specifically ng pagsunod sa kautusan. Na siyang pinawalang bisa na po ng ating Panginoon sa pamamagitan nga ng kanyang kagandahang loob. Ang Panginoong Jesus ang naging handog para nga ang hindi kayang gawin, kasi nga hindi kayang gawin ng tao ang sumunod sa kautusan. Pero ang Diyos kaya niyang kumpletuhin ang kautusan ng Diyos. At siya ang gumawa ng hindi natin kayang gawin at tayo ay nakikibahagi sa biyayang nasa Kanya. Sa mahabang salita, yun po ang nilalaman ng Galatia. But even then, as early as that time, meron na pong mga sumisira. No? So, this will happen time and time again. By this point, sa binasa natin, bandang dulo na ito ng buhay at ministeryo ni Apostol Pablo, nandun pa rin po yung challenge na iyan. Kaya niya pinapaalalahanan si Timoteo sa mga pananalitang ganito. No? May mga tao na ganito. No? Na ang gusto ay manlinlang, ang gusto ay manira, ang gusto ay mandamay. And fast forward around 2,000 years later, eto na po tayo ngayon nabubuhay sa kasalukuyang panahon, nothing much has changed. Pero mas matindi po mas matindi po ang tools ng kaaway ngayon. Napakadali pong ipasa ang information. So, ganun din po, mabilis lang din pong ipasa ang misinformation. No? And ito'y totoo sa ordinaryong buhay dito sa lupa at ito man ay totoo sa atin pong espiritual na buhay, sa atin pong pananampalataya. Kabi-kabila po, no? Ang kasinungalingan ng dyablo, ng kaaway, ng laman ay umiiral. Pinapahina, binabawasan, inaalisan ng kapangyarihan ang salita ng Diyos. Hindi naman talaga nila kaya ito, ngunit pagka pinaniwalaan ito ng tao, maapektuhan po yung taong naniwala. If we do not stand firm in the truth, hindi ko po alam, again, kung paano po tayo makakatagal sa mundong ito. No? Kine-question ang lahat, ang ating Panginoong Jesus. No? Yung isang grupo kine-question yung kanyang pagiging tao, huwag kang mag-alala, yung kabilang grupo kine-question naman yung kanyang pagiging Diyos. Kaya kung maghahanap ka po ng maling aral, makukumpleto mo po yan lahat sa mundong ito. There is no shortage of false teachings in the world. No? At yung iba, halatang-halata mo ay mali yan. Pero hindi po lahat ganun eh. Hindi po lahat halatang-halata eh. Hindi po lahat ay apparent. No? Or kita mo agad. May mga ibang mga maling aral na unti-unti, dahan-dahan, maliliit na mga bagay. No? Panghawakan mo ang katotohanan para ikaw ay hindi po maligaw. No? Yan ang ilaw mo. Sabi po ng Biblia, sabi po sa mga awit, ang iyong salita ay ilaw ng aking daraanan. No? So kung binitawan mo po yung ilaw, mananatili ka po sa dilim. No? We have to stand firm in this truth. No? Paalala pa po sa 2 Timoteo pa rin po, kabanatang 4, 1 hanggang 4. Sa harap ng Diyos at ni Kristo Jesus na darating bilang hari at hahatol sa mga buhay at sa mga patay, inaatasan kitang ipangaral mo ang salita ng Diyos. Pagsikapan mong gawin iyan napapanahon man o hindi. Himukin mo at pagsabihan ang mga tao at palakasin ang kanilang loob sa pamamagitan ng matyagang pagtuturo. Sapagkat darating ang panahong hindi na sila makikinig sa wastong katuruan. Sa halip susundin nila ang kanilang hilig. Maghahanap sila ng mga tagapagturo na walang ituturo kundi ang ibig lamang nilang marinig. Hindi na sila makikinig sa katotohanan, sa halip ay ibabaling ang kanilang pansin sa mga alamat. At nangyayari na nga po yan, matagal na. Sabi ko nga, panahon pa lang po ng mga apostol, meron na po niyan eh. No? Lalo pa po sa kasalukuyan. No? So yun po ang pangunahin, letter A. Letter B,
To be able to persevere, we must lay aside every hindrance. Ang mga panggulo, mga balakid, mga pasanin na hindi naman po nakakatulong sa atin pong buhay ay dapat pong iwanan na. No? Ito po ay alam natin nang galing sa Aklat ng Hebreo, Kabanatang 12, Talatang 1. Kaya nga, dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, talikuran natin ang kasalanan at ang anumang balakid na pumipigil sa atin. Buong tiyaga tayong tumakbo sa paligsahang ating sinalihan. No? Hinahalin tulad ng talatang ito ang buhay ng mananampalataya sa isang paligsahan, sa isang takbuhan, kung saan ang layunin ay makatapos, makaabot sa finish line. No? And again, laying aside the hindrance, ito nga po yan, it's so easy to understand this verse in the context of laying aside sin. Madali lang po yun sa atin. That's easy enough. Or dapat maliwanag yun sa atin. Talagang hindi pwedeng mamuhay sa kasalanan ang sino mang pinapahanahanan na ng Espiritu ng Diyos. So, huwag kang magkasala, huwag mong magpaglaruan ng kasalanan, huwag mo itong bigyang puwang sa iyong buhay. Maliwanag yun, pero remember the verse. Talikuran natin ang kasalanan, pero hindi siya doon natapos eh. Hindi lang naman niya sinabi, talikuran natin, iwan natin ang kasalanan at tumakbo tayo. No? Hindi. At ang anumang balakid na pumipigil sa atin. And more, no? Karagdagan pa. No? Liban sa kasalanan na dapat naman talagang wala sa atin, na dapat naman talagang talikuran natin, dapat naman talagang iwan na po natin, and yet there's something else. Everything else that hinders us. No? Kahit na sa konteksto ng buhay natin dito sa lupa, marahil may mga bagay na masasabi mong hindi naman masama o baka nga masabi mo pang ito naman ay mabuti. No? Anything that can become or becomes a hindrance in our life should be discarded. Kahit na ito ay mabuti pa ang atin pong pagkakabansag. No? Again, yung idea ay hindi po mahirap maunawaan. In a race, in a run, lalo na sa sinaunang panahon, kung saan wala pa naman pong mga makabagong tela katulad ng nylon, polyester, mga synthetic na mga fibers po, na napakagaang at napakanipis. No, kaya ang laging portrayal sa mga games nung sinaunang panahon, ano po ang mga manlalaro? Halos nakabahag na lang po. Bakit po? Anything that will not help in your competition is a burden. No? Ultimo, pati damit, no, ay magiging hadlang sa iyong sasaliang palaro. And again, para saan? Para lang sa isang premyo, para lang sa isang katanyagan, para lamang po sa pagkilala kung bakit nila ito ginagawa. Pero ang atin pong layunin bilang mga Kristiyano ay maging tapat, ay matagpo ang tapat sa huling dako ng atin pong Panginoon. No? Sin will always be the number one hindrance in your life. That much is true. Pero wag po nating kaligtaan ang iba pang mga maaaring maging maging mga hadlang sa atin pong espiritual na buhay, no? Anything that takes away is a hindrance. Anything that obscures is a hindrance. Anything that becomes an obstacle is a hindrance, kahit na yung bagay na iyan ay masasabi mong mabuting bagay pa. No? Wala namang masama dito. Hindi naman kasalanan ito. Pero kung yang bagay na iyan na pinanghawakan mo, whatever it may be, no? Kung yang bagay na pinanghawakan mo ang siyang maglalayo sa iyo, sa Diyos at sa kanyang layunin, discard it. No? When we say lay aside every hindrance, it means every hindrance. No? Sabi po sa 2 Timoteo, Kabanata 2, 3-4, makibahagi ka sa hirap tulad ng isang mabuting kawal ni Kristo Jesus. Ang isang kawal ay hindi nagiging abala sa mga bagay na walang kaugnayan sa pagiging kawal.
Sa halip, sinisikap niyang mabigyan ng kasiyahan ang kanyang pinuno. No? Yan man ay isang illustration na ginamit ni Apostol Pablo upang tayo po ay mapaalalahanan. Again, sabihin kong laying aside every hindrance, parang napakalawak po niyan ulit. Ang lawak, pag malawak masyadong isang bagay, madalas hindi po natin alam ano ang atin pong gagawin. No? Masyadong broad yung scope po. So, paliitin natin ang bahagya. Gamitin natin, gawin nating praktikal. Ano ang mga bagay na pumipigil o humahad lang sa'yo para harapin o basahin ang salita ng Diyos araw-araw? Alam natin na dapat tayong nagbubulay-bulay ng salita ng Diyos. No? Day and night nga, sabi ni Joshua. Di po ba? What hinders you from reading the Word of God every day and every night? Ano man yon ay hadlang. No? What keeps you from praying fervently? Anong humahadlang sa'yo para po manalangin? No? Ganong kadalas ba dapat nananalangin? Wala pong binigay na frequency ang Bible, liban sa binigay ng Thessalonica na pray without ceasing. No? Kaya nga madalas sa mga tagapagturo, kung ang salita ng Diyos ang umuugnay o inuugnay natin sa atin pong pang-araw-araw na pagkain, ganong kadalas ka ba kumain sa araw-araw? At least once a day, at least. No? Pero usually, 3 times a day or more ang pagkain. Ang panalangin po ay hinahanling tulad o hinahambing madalas naman po sa paghinga. No? Bagamat wala pong nakasulat sa Biblia ang ganon, madalas ganon po siya inihahambing. Kung ang pagbabasa ay parang pagkain, ang panalangin naman po ay parang paghinga. No? So kung hindi ka ganun manalangin, ano ang humahad lang sa'yo? Yun ay tanggalin mo, alisin mo. No? Or you have to make some very major adjustments in your life. No? O eto, hindi, kung kayo'y kasali po dito, di para sa inyo to. What hinders you from attending services? Mga pagtitipon. No? Mga pagtitipon po natin ng Miyerkules, pagtitipon ng Biyernes, pagtitipon ng Linggo. Ano ang mga hadlang na ito? Yan ang dapat mong kaharapin. Ano ang humahadlang sa iyo sa pagsuko mo sa ministeryo ng Panginoon? No? Baka matagal ka ng mananampalataya, matagal ka ng attendee. Pero hanggang ngayon, wala ka pa rin po sa ministry. Lahat ng mananampalataya ay tinawag ng Diyos upang maglingkod para sa Kanya, sa anumang kapasidad, sa anumang kaparaanan. What hinders you from doing this? You have to reevaluate yourself. No? Laying aside every hindrance is not just laying aside sin. Pangunahin yun, syempre. But more than that, we have to lay aside much more, ibang mga bagay, kahit na mga magaganda at hindi naman technically masasama. Pero kung ito'y nagiging hadlang, edi gano'n na nga rin, para na nga rin siyang masama kung ganoon. No? Kaya dapat po tayong, atin pong dapat kilatising mabuti ang ating mga buhay. No? Lastly, letter C, no? Continuing with that image in mind of a race, we should keep the goal in mind. No? Atin pong laging isaisip yung dulo ng lahat ng bagay na ito. No? Pagpatuloy po natin, Hebreo 12, talatang 2 hanggang 3. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmumulan at kabuuan ng ating pananampalataya. Dahil sa kagalakang naghihintay sa Kanya, hindi niya ikinahiya ang mamatay sa krus at siya ngayon nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. Isip-isipin ninyo kung gaano ang tiniis niyang pag-uusig ng mga makasalanan upang hindi kayo manlupaypay o panghinaan ng loob. No? Hindi tayo nakarating dito sa pamamagitan lamang ng sarili nating kagustuhan. Kung bakit tayo nananatiling nakatayo, nananatiling malakas ay dahil po sa biyaya lamang ng atin pong Panginoon. Sa sentro ng buhay ng isang Kristiyano ay ang biyaya ng Diyos at ang sentro ng kanyang biyaya naman ay ang ating Panginoong Hesukristo.
Sabi ng salita, tignan po natin ang atin pong tagapagligtas. No? He is our goal. He is our our desire. Napakaraming ating mga inaawit ng papuri, ng pagsamba, ng pag-ibig, patungo at patungkol po sa atin pong Panginoong Jesus. There is a reason. There is a great reason for all of this. No? Dahil siya po ang dahilan ng lahat ng mga mabubuting bagay na atin pong nararanasan at ng atin pong mararanasan pa. No? Kaya nga't kapag ikaw ay nalulumbay, kapag ikaw ay napapagod, ang sabi ng salita, alalahanin mo si Kristo at ang kanyang ginawa. No? Again, madalas ko pong mabanggit, heaven is only desirable because the presence of God is there. No? Hindi ko po alam kung ito po ay totoo para po sa lahat ng mananampalataya, pero I hope one day it will be. No? Kaya po kanais-nais ang langit, number one, because God is there. Kung wala po ang Diyos doon, wag na lang din. Para saan pa? No? Home is heaven because our Father is there. The Son is there. The Spirit will be there, and the family of God will also be there as one. No? Ang goal natin ay hindi po nagpapalit, hindi po ito nagbabago. No? Kaya't lagi po dapat tayong nakatuon ang ating isip sa iisang layuning ito. Kung di si Jesus ang iyong tinitignan, kung hindi kay Jesus nakatuon ang iyong pansin, kanino ka nakatingin? Ano ang iyong hinahangad sa buhay na ito? No? Let us keep the goal in mind. Hindi para sa anumang ibang bagay, hindi po para sa anumang pong ibang tao. Ang mga bagay na ito ay panandalian at pansamantala lamang. No? Kaya ka narito, kaya ka nagpapatuloy, kaya ka magpapatuloy hanggang wakas ay dahil sa ginawa ng Panginoon para sa iyo. Bakit may sumusuko? Isa yan sa mga tinanong ko po kanina. Bakit may mga Kristiyanong sumusuko? Isa na po to sa mga kasagutan. Because their goal is not Christ. Their goal is not Jesus. Their goal is not God. Their goal is something else. Hindi ko alam kung sino or ano, pero iba. Kaya humihinto at sumusuko ang ilan. Kasi pag iba po ang layunin mo po, you will become disappointed one day. No? Hindi mo makukuha, maaabot ang iyong expectation at mawawala ka po sa hulog, mawawala ka po sa iyong ginagawa at mas mabilis, mas madali pang huminto at sumuko na lang. No? Kaya may nawawala, kaya may tumatalikod dahil iba po ang goal nila. Iba po ang isinasaisip nila. Keep the goal in mind. No? Kasi pag may kahirapan, pag may kabigatan na dumating, but you are singular in your goal, magpapatuloy ka po. Hindi ka po titigil, hindi ka po hihinto talaga. No? Dahil alam mo ano ang mahalaga sa buhay na ito, alam mo ang kapalit ng mga bagay na ito, alam mo ang kahihinatnan pagkatapos ng lahat ng ito. No? Kaya nga ang ating pag-asa ay si Jesucristo lamang, the author and perfecter of our faith. Sabi po sa Tito, Kabanata 2, 11 hanggang 14, sapagkat nahayag na ang kagandahang loob ng Diyos na nagdudulot ng kaligtasan sa lahat ng tao. Ito ang nagtuturo sa atin upang talikuran ang makamundong pamumuhay at damdaming makalaman at upang makapamuhay tayo ngayon ng may pagpipigil, matuwid at karapat-dapat sa Diyos. Habang hinihintay natin ang dakilang araw na ating inaasahan, ito ang pagbabalik ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Inihandog niya ang kanyang sarili upang palayain tayo sa lahat ng kasamaan at linisin tayo upang maging bayan niyang masigasig sa paggawa ng mabuti. No? Sa ilang bagay po, bago po tayo magtapos, when we persevere, what happens? No? Anong nangyayari kung tayo ay magtitiis, magtsatsaga nga sa atin pong buhay bilang mga Kristiyano at mananampalataya?
Number one, a genuine faith emerges. No? A genuine faith emerges. Ang sabi po ni Apostol Pedro sa kanyang liham, Kabanata 1, 6 hanggang 7, ito'y dapat ninyong ikagalak kahit na maaaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. Ang gintong nasisira ay pinaparaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayon din naman ang inyong pananampalataya na higit na mahalaga kaysa ginto ay pinaparaan sa pagsubok upang malaman kung ito'y talagang kapat. Sa gayon kayo'y papupurihan, dadakilain at pararangalan sa araw na hayag si Hesukristo. No? Hinahalin tulad ni Apostol Pedro ang pananampalataya sa isang mamahaling materyales na pinapadaan po sa apoy. No? Paulit-ulit na dinadaan sa apoy upang mawala ang mga impurities na nakapaloob po dito. No? Upang tanging ang mahalaga ang maiwan. Sinasabi ng Apostol Pedro na ganun din ang ating pananampalataya. Hindi dapat tayo napapasuko ng mga paghihirap o mga pagsubok, kundi ito pa dapat ang mas lalong nagpapatibay sa atin. Sa isang banda ang weird, Pero that's how it is. Ganon ang karanasan, ganon ang buhay natin sa kasalukuyang panahon. May hangganan naman po ang pagtitiis. Hanggang dito lang naman po yan sa lupa. Sa langit, wala ka na pong kailangan tiisin na kahit anong bagay. Hanggang dito lang po yan. No? Kaya naman, napapatunayan ang ating pananampalataya kapag ka ito ay napapadaan sa iba't ibang uri ng mga pagsubok. Lalo na kung tayo ay nagtitiis at napagtatagumpayan na ang mga bagay na ito. Tayo po ay nabibigyang kasiyahan, nabibigyang kagalakan ng ating pananampalataya ay totoo. No? Na hindi tayo mabilis na humihiwalay o tumatalikod sa Kanya na nagligtas sa atin. No? Number 2, our Christ-likeness develops. No? Our Christ-likeness develops. At ito po ang layunin ng spiritual growth sa atin pong buhay. Sabi po sa Santiago, Kabanata 1, 2 hanggang 4, mga kapatid, maggalak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat ninyong malaman na napatatatag ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. At dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. No? If we wish to grow and mature to be more like Jesus Christ, then we must persevere. No? Kaya ito ang nagpapalago din po sa atin, mas dahilan kung bakit tayo mas nagiging katulad ng ating Panginoong Jesus. Sabi nga ni Santiago na tayo'y dapat magalak, hindi dahil mismo sa paghihirap na atin pong dinaranas, kundi dahil sa ibubunga nito sa hinaharap. Because with God, every trial, every tribulation matters. Meron po siyang meaning sa atin. No? Meron po siyang dahilan. No? Higit sa lahat, ang dulo nito ay dahilan para po tayo ay patatagin, palakasin, at para po tayo ay maging katulad ng ating Panginoong Hesukristo. No? Kaya't sabi niya, kaya nating magalak sa atin pong mga tiisin sa buhay na ito. No? Dagdag pa po ni Apostol Pablo sa Roma, Kabanata 5, 3 hanggang 5, hindi lamang iyan, ikinagagalak din natin ang mga kahirapang ating tinitiis dahil alam natin ito'y nagbubunga ng pagtsatsaga. At ang pagtsatsaga ay nagbubunga ng katatagan, at ang katatagan naman ay nagbubunga ng pag-asa. At hindi tayo binibigo ng pag-asang ito sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos na sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. No? Ginagamit ng Diyos ang lahat para po tayo ay baguhin, para po tayo ay maging kawangis po niya. No? And finally, number 3, we are comforted by assurance. No? Perseverance also assures us of our salvation. No? We are not saved because we persevere because we are saved. Parang ang liit ng diferensya pero magkaiba po ang dalawang pangungusap na ito.
No? Kaya tayo nakapagtitiis kasi tunay at naranasan talaga natin ang kaligtasan. No? Because the real Christian will endure many, many things. You will have to endure persecution. You will endure mockery and hatred. You will endure false teachings and teachers. And you will endure the openly rampant sinful culture of the world. Lahat ng ito, lahat ng nabanggit ko ay binahagi na po ng ating Panginoon. Sabi po niya sa Mateo Kabanata 24, 9-13. Sa mga panahong iyon, kapupuotan kayong lahat dahil sa inyong pagsunod sa akin. Isasakdal kayo upang pahirapan at patayin. At dahil dito'y marami ang tatalikod sa kanilang pananampalataya. Mapupuot sila at magtataksil sa isa't isa. Marami ang magpapanggap na propeta at ililigaw ang mga tao. Ang kasama ay lalaganap kaya't manlalamig ang pag-ibig ng marami. Ngunit ang mananatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. No? Those who can endure can be surely certain of the salvation of their souls. Marami pong mga mananampalataya ang maraming tiniis alang-alang sa kanilang pananampalataya. Ang iba nga ay tiniis, nagtiis hanggang kamatayan dahil lang dito. No? Pero sa kabila ng lahat, nagtiis pa rin sila. Hindi sila tumalikod kay Kristo, hindi sila tumalikod sa kanilang pananampalataya. At bagamat na wakasan ang buhay nila ng napakabilis na panahon, ang pangako sa kanilang reward ay totoo. Sabi po sa Santiago, Kabanata 1:12, mapalad ang taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok, sapagat matapos siyang subukin, tatanggap siya ng gantimpala ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. No? We are comforted by this assurance. Para po sa ating pagtatapos, marahil humaharap pa rin po tayo sa mga malalagim at madidilim na mga araw. Well, dagdag ko po mga kapatid, kailan ba hindi? Kailan ba tayo hindi humarap sa mga madidilim na mga panahon at mga mahihirap na araw? Wala naman po talaga. No, minsan lang mas maaliwalas ng kaunti. Ganun lang ang buhay natin. Pero in reality, the totality of our life is truly dark habang nandito tayo sa mundo. No? The world continues its descent into evil. Pasama ng pasama ang mundo habang patuloy na kinukot siya at china-challenge nito ang katotohanan at ang salita ng atin pong Panginoon. God calls for us to persevere now more than ever when we are under so much pressure. No? There is comfort in that we are not left to fend for ourselves. Hindi tayo nag-iisa. Hindi tayo sa sariling lakas, sa sariling kakayahan lamang lumalaban sa labanang ito. God is continually with us. And it is by His power we are able to endure anything and everything that we face. No? Siya ang nagpasimula ng pananampalataya sa atin. Siya din po ang tatapos ng ito. Huwag kang umasa sa iyong sarili. Umasa ka sa Diyos at sa Kanyang kapangyarihan at makakasiguro ka sa katagumpayan. Huling talata ko pong babasahin, Hebreo Kabanata 10, 35-36. Kaya't huwag kayong mawawalan ng pananampalataya sa Diyos sapagkat dakila ang naghihintay na gantimpala para sa inyo. Kinakailangan kayo'y magtiis upang masunod ninyo ang kalooban ng Diyos at matanggap ninyo ang Kanyang pangako. Naway magpatuloy po tayo at tayo po ay mag-persevere. Purihin po natin ang Diyos sa umaga pong ito. Sa atin pong pagtatapos, inaanyahan ko po ang lahat na muli pong tumayo at tayo po ay manalangin. Aming dakilang Diyos, minsan pa ay nagpupuri at nagpapasalamat kami, Panginoon. Ito ang huling linggo ng Hunyo, Panginoon, na nagsisilbing marka ng kalahati ng taong ito.
Parang kailan lang, Panginoong Diyos, ay nagsimula ang taon ngayon, halos kalahati na kami. At kaya naman kami narito, kaya kami buhay, kaya kami may lakas, kaya kami nakapagpapatuloy, ay dahil lamang po sa inyong biyaya. Pero dapat din kaming maging responsable ayon po sa inyong kalooban. Tinatawagan nyo ang inyong mga anak na maging matiisin, magpursigi at maging matyaga sa amin pong buhay bilang mga mananampalataya at yan nga ang amin pong napakinggan sa umagang ito. Dapat kaming magsanay, dapat kaming maging masigasig, dapat kaming maging masipag, Panginoong Diyos, ukol sa bagay na ito upang kami ay hindi po sumuko, upang kami po ay hindi mawalay sa inyong kalooban. Patuloy na mangusap ka po sa amin, sa bawat isang naririto. Ang mensaheng ito ay gamitin ninyo upang kami ay maliwanagan, upang kami ay magabayan sa lahat ng dako ng aming buhay, kahit po sa mga araw na darating sa hinaharap. Patuloy, Panginoong Diyos, na gawin namin ang inyong kalooban at sa lahat ng bagay ay malugod kayo sa aming mga buhay. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan sa umagang ito at lahat ng karangalan ay tanging sa inyo lamang. Tanggapin po natin ang bendisyon. Pagkatapos ninyong magtiis ng maikling panahon, ang Diyos na bukal ng lahat ng pagpapala, ang siyang magbibigay sa inyo ng kaganapan, katatagan at isang saligang matibay at di matitinag. Siya rin ang humirang sa inyo upang makihati kayo sa kanyang walang hanggang kalwalatian kasama ni Kristo. Sa kanya ang kapangyarihan magpakailanman at ang lahat ng pinagpala sa umagang ito ay magsabi ng Amen. Purihin po natin ang Panginoon at magbatean po tayo sa bawat isa.